Bakit kailangan nating i-focus ang ating paningin sa Panginoon? Dahil ang Panginoon daw po ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos at nawa po tayo ay pagpalain at lumakas po ang ating pananampalataya dahil po sa mga salita ng ating Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos, ito ay ang ating pagkaing espiritual. Kung kumakain ng iyong katawang physical, ano po? Kumakain din po ang ating katawang espiritu. Kapag hindi po maganda ang pagkain ng iyong katawang physical, lalabas ang iyong buto-buto. Pag hindi din po ikaw kumakain lagi ng pagkain espiritual, bagamat malalaki ang ating katawan, pero ang katawang espiritual, malnourished. Anong palatandaan sa isang Kristiyano na siya malnourished ang pananampalataya o ang kanyang physical na espiritual na pangatawan? Yan po ay mahina sa mga pagsubok at problema. Pero kapag ang isang Kristiyano ay malusog ang pananampalataya, bumagyo man ang problema, bumagyo man ang pagsubok, magtatagumpay at mananatiling nakatayo sa pananampalataya. Kaya mahalaga po sa anak ng Diyos ay nagpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa pamagat po natin pag-aaralan, ang sabi po dito, ito po yung pinakang susi upang maging matibay sa pananampalataya. Dapat bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, alam po natin ang susi ng pananampalataya. Kung paano tumibay tayo sa pananampalataya. Ang kayamanan, hindi mo yan matatagpuan sa lansangan. Yung iba nga hinuhukay eh. Mga ngamatay na lang kahukay, wala pang nahuhukay na kayamanan. Ibig sabihin ng kayamanan, pinaghihirapan. Ano po? Hindi lamang po gintong bareta o gintong mga ginto ang kayamanan. Hindi lamang po yan ang tinutukoy na treasure, yung mga gold bar. Ang kaalaman, mas higit pa po sa ginto, sabi sa Biblia. Ang sabi na rin Solomon, walang maipapantay sa karunungan. At ang karunungan, mas higit pa sa ginto at pilak. Kahit ka po may ginto, kahit ka po mayaman, pag wala kang karunungan, mawawala ang iyong kayamanan. Pero kahit mahirap ka ng ikaipanganak, pag nagkaroon ka ng karunungan, magkakaroon ka ng kayamanan. Tandaan po natin, hindi lamang kayamanan ay ang mga ginto. Ang higit sa lahat ay pananampalataya at karunungan sa Panginoon. Tandaan po natin yan. So ano ba ang mga susi upang tayo ay tumibay sa pananampalataya sa Diyos? Kasi pag hindi ka po matibay o malusog ang iyong pananampalatayang physical, spiritual body, yan po ay mahina. Makarinig lang ng salitang hindi maganda eh. Talagang, ayoko na magsimba. Nabalitaan ko si pastor ay nagpakain dun sa school ay. Bakit naman ako hindi dinalhan? Para naman akong hindi miyembro. Hindi na ako magsisimba sa linggo. Ang sabi, walisan mo ng basura ng iba eh. Ng sariling bakuran bago ang iba eh. Bakit hindi ako inasikaso? Malnourished pa lang yung pananampalataya, kapatid. O baka naman ikaw ang dapat magbigay kay pastor. Ikaw ang dapat mag-sponsor. Ano po? Kaya hindi ka po nakakain, hindi ka pumunta doon sa evacuation center. Diba? Kaya pinakain ko evacuation center. Mga nag-evacuate. Kaya sila ang nakakain, doon ko dinala eh. Diba? Makarinig lamang ng hindi magandang salita. Ay nagtatampo na. Hindi lang napansin ang kapatiran ng naglalakad sa kalsada, binati, hindi napansin, nagtatampo na. Maliit na problema, nagtatampo na. Sumakit lang ang ngipin, ayaw na magsimba. Ano po? Hindi lang napansin nung kasamahan sa simbahan, nung Sabado, ayaw na magsimba nung Linggo. So, ang susungit-susuplada naman ng mga kasama ko sa simbahan, napakahina ng pananampalataya mo, kapatid. Buto-buto. Ano po? Buto-buto. Dapat makisig ang ating pananampalataya, malusog. At ano po ang susi para tayo ay tumibay at lumusog sa pananampalataya? Ang sabi sa aklat ng
Hebreo. Hebreo 12:2. Ang sabi po ay ganito. Hebreo 12:2. Hebrews 12:2. Ang sabi po ay ganito. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya na nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Unang-una palang gawin nating susi o unang-unang susi para tayo ay tumibay sa pananampalataya ay ituon. Ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ay wala, mahirap eh. Minsan mga Kristiyano na, hindi kay Jesus nakatuon ang paningin eh. Ano po? Ang laging paningin hindi nakatuon kay Jesus. Nakatuon lagi ay sa kapwa-tao niya. Nakatuon sa pastor. Ano po? Kaya nung makita yung pastor ay naglalakad sa kalsada, hindi siya napansin, binati, ay malay mo nalabo ng mata ng pastor at nagka-40 na din, malapit na. Hindi nabati. Aba, talagang kala mo yung nag-aapoy sa sama ng loob, hindi na nga ako magsisimba. Kaya pala hindi na nagsisimba ng ilang araw. Ano po? Nanghiram sa kapatiran, hindi pinahiram. Kasi walang pangpahiram. Ayaw na din magsimba. Kung hindi ka nababati ng pastor mo, lapitan mo at kalabitin mo, ay, sisiguraduhin kung mababati ka. Oo. Kasi minsan talaga eh, nakakalabo ng mata eh. Diba lalo pag walang pera? Oo, nakakapanlabo ng mata. Oo. Pero yung 1,000 kahit malayo, kita ko, kilala ko. Kilala ko, pero minsan kayo, di ko makilala eh. Oo. Baka nakasimangot. Dapat 3 ulo lagi magkakasama. Oo, para nakikita ko kayo. Ano po? Hindi lang napansin, nagtatampo na. Hindi lang napagbigyan ng kapatiran, nagtatampo na. Ay, para hindi ka magtampo, huwag ka manghiram. Ano po? At kung hindi ka nabati ng pastor mo, eh, siya ang batiin mo. Ganun lang po kasimple yun eh. Ibig sabihin, sa Diyos po natin itutuon ang ating paningin. Hindi sa tao. Kasi pag sa tao tayo tumingin ng ating pananampalataya, kapag ang iyong paningin ay nakatingin lagi sa tao, isang araw babagsak ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil walang perfectong pastor. Oh, may pumunta nga dito, nagpa-counsel sa akin eh. Natitisod sa pastor niya eh. Sabi ko, mali ka. Dahil nakatingin ka sa pastor. Naging idolo daw niya yung pastor. Naging idol daw niya yung pastor niya. Ay sabi ko, mali. Ang Diyos ang ating idol. Kaya pag sa Diyos ka nakatingin, kahit magtatambling ang pastor mo, walang mangyayari sa iyo, kundi magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. At ang utos ng Diyos, sa Panginoong Hesus natin ito ng ating pananampalataya. Sa Panginoong Hesus natin ito ng ating paningin. Pag sinabing ito, nakapokus po yan ay. Nakapokus. Huwag kang lilingon sa kaliwa, huwag kang lilingon sa kanan. Tignan niyo po yung kabayo na kalesa sa Maynila. Ano dito? Anong tawag dito? Bukador ba yun? O bukado? Oh, lalagyan daw ng piring sa mata. Si Suro naman yata sinasabi mo ay. Oh. Oh, yung parang bukado na ganda to. Yan. So, ibig sabihin, hindi niya po makikita yung kaliwa, hindi niya po makikita ang kanan, kaya may harang. Ang nakikita niya lamang po ay sa unahan. Ibig sabihin, wala po mag-i-interact sa kanya. Walang makakaabala sa kanyang paglalakad. Kaya kung ano nakikita niya, lakad ng lakad. Kung aalisin po yung harang, doon po siya magkakaroon ng problema. Pag nagulat yan, pipihit sa kaliwa yan, may sasakyan, pipihit sa kanan yan, hanggang magkaroon po ng aksidente at kapahamakan. Ganon din ang mga anak ng Diyos. Kailangan nakatuon ang iyong paningin sa Panginoon. Ano po? Huwag mong papansinin yung nasa kaliwa. Huwag mong papansinin yung nasa kanan. Ano po? Lagi mong harangan ng salita ng Diyos. Na sa Diyos mo ito ng iyong paningin. Upang sa gayon, hindi ka po maaksidente, hindi ka bumagsak, hindi ka mapahamak, at makarating ka sa iyong paroroonan. Kahit po sa mga driver, kalimitan na aksidente, palingon-lingon sa kaliwa at sa kanan. May nagte-text pa, may tumatawag pa habang nagdadrive.
Ako po, pag ako nagdadrive, hindi ako gumagamit ng cellphone kahit mahalaga. Ano po? At sa pagdadrive, kailangan po ay focus. Hindi pwedeng patingin-tingin ka sa kaliwa at sa kanan. Bago ka tumingin sa kanan, tingin ka muna sa unahan mo. At baka paglingon mo sa kanan, may babangga. Ganun po ang diskarte sa pagmamaneho. Bago mo lingunin ang kaliwa at kanan, tignan mo muna yung tutubukin mo. Para tumingin ka man doon, wala kang babanggain. Hindi yung kaliwa kanan muna. Laging sa unahan po ang tingin. Laging sa ating Panginoon. Ano po? Kailangan nakatuon daw po sa Panginoon ng ating paningin. Hindi sa problema. Ba? Wala lang masayang eh. Nasisi na ang lahat. Dapat magpalit na tayo ng ating barangay sa ating mag-i-eleksyon na, magpalit na. Magpalit ng kapitan, magpalit ng mayor, magpalit ng presidente. Anong kinalaman ni mayor? Anong kinalaman ni presidente? Anong kinalaman ni kapitan? Kung wala kang maisaing. Di po ba? Oh, ay kung palitan natin ang ating mayor, palitan natin ang ating kapitan, palitan natin ang ating presidente, ang tanong, dadami ka ba ng pagpansaing? Oo po. Ay, naku. Ilang taon lang. Akala namin, ang tamis ng pangako. Pero, yung bigas, 20 kilo, naging 50 kilo. Bakit ba? Bakit ba sinusundan at pinagmamasan, binabantayan ninyo ang gawa ng presidente, ng mayor, o ng ating kapitan? Po, ang dapat mong bantayan ay ang iyong buhay. Ba? Simula nung ako'y 18, 20, 30, 40, walang pagbabago. Iyan ang dapat mong bantayan. At bilang mga anak ng Diyos, iyan ang dapat nating nakikita. May kulang. Kulang yata ako ng diskarte. Ang mga anak ng Diyos, madiskarte. Tandaan po natin, kapag ikaw ay nakatuon ng iyong paningin sa Panginoon, ikaw po ay nakapokus, hindi ka po mai-interact o maaabala ng mga suliranin sa iyong buhay. Hindi ka po magkakaroon ng problema sa iyong sarili, sa iyong pamumuhay. Tandaan po natin yan. Kapag nakatuon ang ating paningin sa Panginoon, hindi ka po maaabala ng mga problema. Hindi mo makikita yung problema. Hindi mo makikita ang suliranin. Hindi mo makikita ang kahirapan. Ano po? Ang laging makikita mo ay ang Panginoon. At kapag sa Diyos ka po nakatuon ang iyong paningin, ang iyong pananampalataya, tutulungan ka po ng Diyos. Kaya hindi tayo matulungan ng Diyos minsan, kung kani-kanino nakatingin ang iyong pananampalataya, ang iyong paningin. Ano po? Wala nang ginawa, kundi pa, Kristyano, pati kapitbahay, binabantayan ang buhay. Ang sarap. Ang sarap pitikin ng mata. Ano po? Kita yung kapitbahay. Sa sarili niya, hindi niya makita. Oh. Pag nakakaamoy ng nag-iihaw ng pork chop yung kapitbahay, kala mo na high blood. Hindi pa yun ay lalo siguro pag kumain siya ng karne. Ano po? Pag naaamoy na, nag-iihaw ng pork chop yung kapitbahay, galit na galit. Na high blood. Pag nakakaamoy ng tuyo sa kapitbahay, tuwan-tuwa. Ang bango. Ano? Tuyo. Bakit ba tayo naiinggit sa buhay ng may buhay? Ang inggit ay nakakasira ng diskarte sa buhay. Tandaan nyo yan mga kapatid. Kapag ang isang tao ay maiinggitin, kailanman mahihirapan po yang umasenso sa kanyang buhay. Umasenso man yan, punong-puno naman ng sama ng loob. Kaya ang dapat po natin gawin, i-focus natin ang ating paningin at pananampalataya sa Diyos. Bakit kailangan nating i-focus ang ating paningin sa Panginoon? Dahil ang Panginoon daw po ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Tandaan po natin ang Diyos pala nagpapatibay ng pananampalataya natin. Hindi ang kapitbahay mo, hindi ang pastor mo, hindi ang kasama mo sa simbahan, hindi lalo ang sarili mo.
Tanging ang Diyos ang magpapatibay ng iyong pananampalataya. Paano? Mag-focus ka lang sa Diyos. Kahit may problema, manalangin. Kahit may sakit, manalangin. Hindi yung pag may problema, kung sino-sino na, sinisisi mo. Ano po? Ay, si ganitong ganyan kasi ay, tinuturuan pa ako'y mali pala ay. Ayan tuloy. Problema. Oh, sino may problema? Yung nagturo sa'yo? Oh. Gawasa't nakinig ka. Di ba? Kung tayo magka-problema, wala tayong sino mang sisisihin, kundi ang ating sarili lamang. Bakit? Dahil ang nagbibigay ng problema sa totoo lang sa bawat isa sa atin ay hindi po ang ibang tao, ang ating sarili. Sigurado po ako, kaya ka may problema, hindi gawa ng ibang tao dahil po sa iyong sarili. Di ba? Nakikinig ka kasi sa sabi-sabi. Ano po? Oo. Ang masaklap niyan, magsasalita sa iyo, wala namang Diyos sa puso. Pag may problema ka maliit, hingi ka pa ng tulong sa taong walang takot sa Diyos. Nari, pare. Ganto problema ko. Alam mo ba, kumare, ang aking asawa ay pagkatamad-tamad, ipagchichismisan pa. Ano po? Ang lakas-lakas kumain, ang tamad-tamad. Ay, bakit kailangan mo ipagchismisan? Kaya ka nangungusuan ng asawa mo eh. Oh, kinabukasan, makita mo, black eye na yung babae. Ipagchismis ba naman ang asawa? Ano po? Sa Diyos lagi tayo titingin at tutuon ang ating pananampalataya. Kung tamad ang asawa mo, ipanalangin mo, sisipag yan. Panginoon, bigyan nyo nga po ng kasipagan tong asawa ko Bigyan nyo po ng malawak na isipan para po maging masipag. Ganun lang. Sapagkat ang Diyos, tandaan po natin, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na ipokus po natin ang ating paningin sa Panginoon. Walang nagtatagumpay na hindi nakatuon ang paningin sa Panginoon. Pakatatandaan niyo po yan. Kung gusto po natin magtagumpay, ituon po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po kung kani-kanino. Hindi sa pera. May mga Kristiyano minsan, pag maraming pera, ang saya sa pananampalataya. Maaga magsimba, laging nananalangin, nagpapasalamat sa Panginoon. Ay pag wala ng pera, parang nagkakasakit ng sa binti, ano yung tawag doon? Rayuma. Yan. Pag wala ng pera, sumasakit na yung balakang. Pastor, hindi ako nakasimba nung linggo. Bakit? Yung sakit-sakit ng balakang ko eh. Yeah. Kung pala wala lang pera. Pero pag may pera, abay, batang-bata ang lakas. Sipag manalangin. Po, ang sipag magsimba. Nakakakanta pa. Pero pag wala ng pera, hindi na makakanta. Hindi po ganyan ang Kristiyano. Opo. Pag may problema, lalo kang kumanta sa Diyos. Pag may problema, lalo kang manalangin sa Panginoon. Pag may problema, lalo kang magsimba. Pero may problema at wala, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan nakapokus ang ating pananampalataya at paningin sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kung gusto po natin magtagumpay sa buhay natin paglilingkod sa Panginoon, nakapokus po ang ating paningin sa Panginoon. Opo. Kailangan maabot po natin ang finish line. Ibig sabihin ko, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kahit po nakatuon ang iyong paningin sa Panginoon, may time na ikaw ay madadapa. Kasi nga nakatuon ang paningin mo sa Diyos eh. May time na ikaw ay babagsak. May time na ikaw ay manghihina. Pero kapag sa Diyos ka nakatingin, malalagpasan po natin ang lahat ng yan. Bakit? Dahil sa Panginoon, may tagumpay. Bahagi na po ng ating buhay pananampalataya ang maghirap, magkasakit, magkaproblema. Pero bahagi po ng buhay natin na magtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat walang anak ng Diyos na talunan. Walang anak ng Diyos na hindi nagtatagumpay sa buhay pananampalataya sa mundong ito. Ano lang ang susi? Ituon mo yung paningin sa Diyos. Oh,
Huwag kung saan-saan. Pag nakita yung balding wala ng laman, ang init ng ulo eh. Nakaka-high blood pala yun pag wala ng laman yung bigasan. Gusto mo magkape sa umaga. Pagbuklat ng kapihan, walang asukal, walang kape. Talagang namumula sa galit. Pag ganyan ang sitwasyon, manalangin sa Panginoon. At sisiguraduhin ko po sa inyo, mga magulang ko, mga kapatid, hindi ka po bibiguin ng ating Diyos. Kapag ginawa po natin ang utos ng Diyos, kapag sinunod po natin ang utos ng Panginoon, ikaw po'y pagpapalain ng Diyos. Pag hindi mo sinunod, papaluin tayo ng Diyos. Anong dapat gawin? Sundin. Bakit? Para hindi paluin at para tayo ay pagpalain. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli, O Diyos, ng marami sa inyo pong mga biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Purihin po nawa, O Diyos, ang inyong dakilang pangalan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa. Malaki o maliit, marami o kaunti, hayag man o di hayag, sinasadya man po o hindi, O Diyos. At kung kami man po ay hindi nagtitiwala sa inyo ng lubusan, tulungan niyo po kami na kami magtiwala sa inyo ng lubusan at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kung paano niyo po kami ingatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit sa isang linggong aming harapin. Salamat, Panginoon, dahil sa mga bagyong nakalipas, ay iningatan niyo po kami. Nawa, Panginoon, sa mga darating pang bagyo, sapagat ang aming lugar ay pasukan ng bagyo sa tuwing buwan ng Bermans, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin. Ilayo niyo po kami sa mga sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayang gawa ng kaaway, at inangkin namin ang inyong pag-iingat, pagsuporta sa bawat isa sa amin. Sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.